Halos 215 megawatts na kuryente pa lang sa 300 megawatts na kailangan ang naisusupply sa grid ng mga planta sa Panay, batay sa 9 p.m. update ng NGCP. Habang umiiral pa ang brownout, napeperwisyo at napapagastos pati ang mga ospital. Yan aking sinaksihan. Nagpapaypay habang lumalahok sa klase kahapon ang mga estudyanteng ito sa Antique. Mainit kasi ang panahon at walang ventilador dahil walang kuryente. Ganito ang iniwasan ng 284 na paaralang nagsuspende ng klase sa Iloilo City at mga probinsya ng Iloilo, Aklan at Capiz. Tinatasan ng mga guro na magsagawa ng makeup classes pagbalik ng mga estudyante sa paaralan. Sa Iloilo City, hindi na nakatiis sa init kaya napalabas ng bahay ang mga senior citizen na ito. Pero wisyo, para sa amon nga mga edad na kami, mga tigulang na kami. Siyempre, hindi man kami kaano kayo, di mainit. Di may kung wala ka lang balatian, high blood sa ganda. Bunsod ng malawakang power outage, aabot sa kalahating milyong piso kada araw ang lugi sa mga negosyo sa lungsod. Nadadagdagan pati ang gastos ng mga ospital dahil sa krudong kailangan sa paggamit ng generator. Higit pa ikinababahala ng pamunuan ng isang ospital sa Pavia na posibleng masira ang mga hospital equipment. May mga patient kami nga dapat ma-secure namon and all the way down ang pagid ma'am ang samon nga consumption sa amon generator which is bayad gid kami sang almost 40K na in 2 days. Hindi na problemado ang Rojas Memorial Provincial Hospital sa Capiz ngayong naibalik na ang supply ng kuryente doon. Ganon din sa mga barangay sa Manok-Manok, Balabag at Yapak sa Boracay. Pero nakahanda pa rin ang generator ng mga tourism establishment doon at tuloy ang panawagang gawin silang prioridad sa mano-mano munang pagsusupply ng kuryente. Patuloy ang investigasyon ng Energy Regulatory Commission sa kung ano ang nangyari. Gusto ring malaman ng Department of Energy bakit pumalya ang 3 pinakamalalaking planta na nagsusupply ng kuryente sa Panay Island. Yung PEDC-1 na nangyari ng 12 o'clock, nagkaroon sila ng internal problem, which is the boiler, yung boiler na pressure pump. Pero nung matumba yung PEDC unit ko, nung matumba at mamatay din yung Palm Conception Power Corporation, ano nangyari? Bakit sila namatay? Umandar yung kanilang protection system na para hindi masira yung kanilang planta, kailangan mamatay o mag-stop ng operation dahil nga malaki na yung imbalance sa system. Titingnan din daw kung may pagkukulang ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP bilang system operator. Babalikan din ang ginawa sa nangyaring malawakang brownout noong 2023 para hindi na ito maulit. May nagsusulong na ng resolusyon para mag-imbestiga ang Senado at Kamara at handa naman daw humarap ang NGCP. Minamadali na rin daw matapos ang Cebu-Negros Panay Interconnection Project na makatutulong sa power supply ng ilang lugar. Para ma-stabilize ang supply ng kuryente, sabi ng NGCP, 300 megawatts ang kailangan ng grid. Hinihintay ngayon ang 135 megawatts na load capacity ng Palm Conception Power Corporation. Between 10 o'clock to 12 midnight tonight, makapag-synchronize sila sa grid. So ang inaasahan natin by early tomorrow morning, kompleto na yung supply ng kuryente natin sa Panay Island.